No, yun na lang ang magagawa natin eh. Panalangin sila eh. Kasi baka magsapa ka na lang ito sa Senado eh. Wala nang ano eh, wala nang laban eh. Oo, nakakalungkot lang talaga dahil umabot sa ganun, ano? Medyo parang ah, politika na lang talaga. Anyway, all we can Ganon. do is really to pray. Live na tayo, no? Naka-live na tayo. Siguro Yun. share muna tayo before we start, no? Sa ating ano. Share muna natin yung ating live para ano, para tayo ay makapagparami ng viewers, no? Kumusta na ba kayong dalawa? Ito, medyo lumalabo ng mata. Yan talaga. Palabo na ng palabo ang mata. Talagang ganyan, tumatanda tayo. Yung letra, palaki ng palaki dito sa tablet. Dati, 11 lang to. Ngayon, 14 na eh. Mhm. Kaya dagdag ng laki eh. Pero walang grado yan, Brad, di ba? Yung ginagamit mo. Wala, mga stigmatism lang to. Papagawa pa lang ako ng ano, yung may grado sa baba. Yung doble vista. Pagawa ako. Pambasa lang yung baba. Para meron akong pambasa. Pero pag umaga, malinaw yung mata ko eh. Paggabi na, palabo na. Yeah, huwag ka mag-alala, Jerry, dadaan ka rin, ano, nararanasan mo rin yan. Naranasan ko Ilan na taong po. ka na ba? Ilan taong ka na? Nagsasalamin na po ako. Kaya hindi ko lang Nagsasalamin ka na. Oo. Anyway, sige, simulan na natin yung ating topic para makarami tayo. Bati muna tayo. Magandang gabi o magandang araw ulit sa inyo lahat, ah, mga kabiyaya. Ito po ulit si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. Shout out sa mga members natin na regular na sumusubaybay sa ating forum. Even yung mga kapatiran from other church, especially yung ilang mga pastor din na sumusubaybay sa ating forum. Okay? So shout out sa inyo at doon sa mga first time lang na makakasumpong itong forum natin na welcome po at ito pong forum natin dinisenyo po natin para pag-usapan yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa kasunduang sinasa-ilaliman natin mga Christians, no? We are under grace, kaya Grace Life Forum. Okay? So kung may tanong kayo, pwede kayo comment dyan sa comment section at sasagutin po ni Jerry at saka ni ni Joel. Okay. So magandang araw po sa inyong lahat sa mga kayo naroon. Welcome po sa Grace Life Forum. Okay po, isang mapagpalang araw muli, no? Sa ating mga nanonood ngayon at sa mga makakapanood pa after this live. O, sama-sama muli tayo na meron tayong ulit pag-uusapan ngayong gabi, no? Sana lagi tayong excited kasi bilang mga Kristiyano under grace, yung mga bagay po yung mga mensahe patungkol sa BI, yun po ang lagi nating magiging topic dito. So, antabayanan po natin yung ating exciting topic ngayong gabi. Brother Joel. Okay, isang mapagpalang gabi po. So kung mapapansin po ninyo kahit ng mga nakalipas na linggo ay nag-iisip na po tayo ng iba't ibang klase ng topic, no? Of course, maaari kasing maisip din ng iba na bakit puro patungkol sa grace yung ating pinag-uusapan. So Grace Life Forum tayo eh. nag-iisip po tayo ng ibang topic na ating pwedeng pag-usapan para masabi naman ng iba na meron tayong ibang pwedeng Meron nga pag-usapan. nag-request, Brad, ewan ko kung nabasa nyo. Sabi niya, pag-usapan nyo naman yung flood control. Pag-usapan nyo yung... Pwede naman. Pwede naman. Pwede Oo. pastor kasi lahat naman ng pinag-usapan natin dito kahit ibang topic, ang pagsagot naman natin ay nakabase pa rin sa grace. Oo. So, payag ba kayo na yung flood control dalhin namin sa grace? Oo. Tingnan Kahit natin ano masagot nila, no? gusto niyo kahit usaping Senado at saka Kongreso dalhin natin sa grace eh. Pwede naman eh. Mm. Kasi Anyway, wala nabanggit ko lang namang naman. wala naman pong wala naman pong ibang sagot sa lahat ng problema sa bansang ito
ano man yung mga isipin natin, laging biyaya ng Diyos eh. Di ba po? Mhm. Hindi natin yan maitatanggi bilang mga Kristiyano na ang sagot maging biyaya ng Diyos. Kasi wala naman ibang sagot pag-ibig ng Diyos. So ganun din yung biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong ibang pwedeng pag-usapan, ano man yung pag-usapan natin, concern natin about spirituality or even the government, no, even family, eh laging hantong tayo dun sa pag-uusap ng grace life. Kasi yun naman talaga ang kailangan natin. At doon tayo sa ilalim. Diyan po sa biyaya ng Diyos. Yan ang naman ang pag-asa natin eh. Kaya nga patuloy natin tinataguyod po ng channel na ito para lumawak yung pagkaunawa natin patungkol sa biyaya. So abangan lamang po ninyo kung ano yung topic natin ngayon. Of course, hindi na yan hindi na yan secret. Hindi na yan No, hindi na naka-post yan na eh. nakatago kasi nandiyan, May title nandiyan na. yan sa caption natin, nakapost na yan eh. So tuloy-tuloy, ay si Pastor pala muna. Tapos na. Ano ba si Pastor? Okay, sige. Tuloy-tuloy na natin yan. Siguro lahat naman tayo dito bilang mga tao, bilang mga Pilipino, mga Kristiyano, eh mahilig naman po siguro tayo sa kasiyahan. Gusto naman po siguro natin na sumaya din tayo. Hindi naman tayo yung sinasabi ng iba na killjoy. Kasi 'di ba parang ang konsepto pag ang isang Kristiyano ay dapat sumunod sa Diyos o kaya sumusunod sa Diyos ay parang labag ba yung maging ano siya, maging masaya. No, kaya makikipansin diyan sa ating topic diyan, makikita ninyo, is God more concerned about my holiness or my happiness? Ang Diyos ba ay killjoy? Na dapat ba pagka Kristiyano ka ay killjoy ka na? Hindi ka na ba dapat maging masaya o hindi ka na ba dapat maging masiyahin? Yung bang kabanalan ay kontra o yung kasiyahan ba ay kontra sa kabanalan? So yun yung mga magagandang maging palaisipan natin ngayon eh. Kasi marami pong nag-iisip diyan eh. Paano kaya yung mga, 'di ba meron mga holy laughter? Paano kaya natin 'di ba meron akong nakitang gano'n po sa YouTube minsan eh, na yung holy laughter eh, sinabuyan ng gano'n ng Amerikano nung pastor tapos nagtawanan eh. So, hindi na ba banal 'yon, yung mga gano'ng bagay? O kaya All pagka ikaw laughter, ba'y ano? 'di ba, kung ikaw ba'y pinili mong maging masaya yung buhay mo sa kabila ng ika'y naglilingkod, so hindi ka na ba dapat maging masaya o dapat ma-enjoy mo na yung buhay mo kundi ang paglilingkod ba sa Diyos ay dapat ba puro sakripisyo? Kailangan ba konti lang yung kagalakan o dapat ba ay mas lamang yung sakripisyo? So ano ba yung katotohanan tungkol po dito? So yun po ang tanong. Is God more concerned about my holiness or my happiness? No? Ano ba yung mas concern ng Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano? So ano po bang pwede nating masabi dito tungkol sa concern na to? Maano na yung pogi. Ay, si Pogi, mas maano mas Pogi si ano eh. Malakas na ang appeal ko eh. Para ako na yung bogey. Parang no, yung ating title is God more concerned about holiness or my happiness. Parang ang dating, parang may majority at minority, no? Napapanahon ha. Sa panahon natin ngayon, hindi ko lang alam kung alin ang marami, yung holy ba o yung happy. Ayun nga. Kasi parang sa mga Kristiyano, parang majority, sabihin na natin, no, naiwala na yung holiness, parang talagang yun yung nauuna. Parang dapat pag Kristiyano ka, makikita kang banal, mamuhay kang banal. Yung ginagawa mo may mga kabanalan lahat, no? Pero kahit nga sa Senado, yung majority at minority, magkasama yung mga yan eh. So, masasabi ko lang, itong happiness tsaka holiness, hindi pwedeng magkahiwalay. Hindi siya pwedeng magkahiwalay para importante lahat yan sa Panginoon. Concern ang Diyos sa ating holiness, maging sa ating kagalakan, kasiyahan. Kasi sa Bible, ang tunay na kagalakan is yung sa piling ng Diyos eh. Yung makilala mo si Kristo. Kasi kung ikaw yung tao na walang relasyon sa Panginoon,
yung mga hindi naniniwala, alam natin na hindi nila maranasan yung tunay na kagalakan. Sa Bible sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, these things I have spoken to you that my joy may be in you and that your joy may be in full. Di ba? Yun yung sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ay ano bang nararanasan ng mga disciple? Di ba? Persecution. Pero merong saya na sinasabi si Jesus. Merong promise that your joy may be in full. Okay, so yung holiness doon, ay yung mga disciple, alam natin na ano sila, followers sila ni Jesus and they are becoming Christ-like. So yun yung masabi natin na yung holiness at saka yung happiness magkasama. Na minsan kasi minsan naiisip na parang kontra yung dalawa eh. Sa ano na lang, sa mga praise and worship. Ngayon habang tumatagal, nagbabago na yung yung ginagamit na mga instruments sa worship, 'di ba? Dati, 'di ba, kanta nga lang, gitara lang, ngayon full band na. Tapos may mga ilaw-ilaw pa. So yung iba diyan, parang hindi parang ayaw nila nung ganung may mga ilaw-ilaw, full band, ayaw nila. Gusto nila solemn. No offense naman sa gumagawa noon kasi kung ganun yung gusto niyo gawin o ganun yung nakasanayan or ganun kayo mag-express ng pagpupuri, okay naman 'yon. Pero hindi dapat questionin yung mga nandun sa ganung type ng worship na may full band, may mga ilaw-ilaw, no? Parang ang dating kasi parang walang kabanalan yung mga 'yan, tapos may patalon pa. Diba? So, parang hindi pwedeng kasi masaya yung tao eh, nandun yung sumasayaw, talagang tumatalon, masaya. Ano pang nararamdaman kapag masaya, di ba? So, yun lang yung masasabi ko, hindi magkahiwalay yung holiness doon sa happiness. Parehas concern ang Panginoon doon. Pastor Henry. Ano yan eh, no? Tayo, kaya gano'n, no? Kasi gano'n yung form ng worship natin, no? May gitara, may drums, no? Sila naman, parang hymnal, no? Eh, parang sa Pasko lang yan eh. Tayo, joy to the world. Sila silent night. Okay. Parehas namang ano yun eh, Christmas song eh. Anyway, maganda tong no? Maganda tong tanong eh, no? Ang Diyos ba ay mas concerned sa holiness ko kaysa sa happiness ko? Kasi sa totoo lang, naalala ko tuloy yung kaibigan ko noon. nung, nung time na bago ako kasi maging Christian, sabi ko kasi ang dami ko kasi bisyo sa katawan eh. Bago ako maging Christian. Tapos sa gabi-gabi, nag-nightlife kami. No? So marami akong mga gimmick na ginagawa during the night, no? Mga panahon na yun. Ngayon, nung naging Christian ako, nabago lahat eh. No? Natigil yung nightlife. Tapos yung bisyo na nawala din. So ngayon, iniimbita ko yung mga kaibigan ko. So meron ko siyang kaibigan, hindi ko malilimutan yung kanyang yung kanyang sinabi sa akin eh, no? Kasi pinagtataguan na ako eh. Nung una na isama ko, siguro mga isa, dalawang beses, hindi ako nagkakamali. Umabot ng dalawa. Tapos, nung pangatlo na, umiiwas na. No? Tatago na sa akin kung pupunta ako sa bahay. Sa bahay nila, laging wala. Yun ang laging... at isang araw na tsempuhan ko, kita kami sa isang lugar. Sabi ko, pre, musta ka na? Hindi na kita nakikita. Tapos inimbitahan ko ulit. Ang sabi niya sa akin, alam mo, pre, huwag ka sanang magdaramdam, sabi niya. Natutuwa ako na ikaw nagbago at ikaw ay aktibo na diyan sa church, no? Pero sabi niya, huwag ka sanang huwag ka sanang ma-offend, pre, sabi niya. Huwag mo na muna akong imbitahin, sabi niya. At huwag ka mag-alala, sasama din ako sa iyo pagka ready na ako. Sabi ko sa kanya, bakit ano bang problema? Bakit sinasabi mong hindi ka pa ready? At sabi niya sa akin, kasi pre, sa totoo lang, wala akong nakikitang masarap sa ginagawa mo eh. Okay. Ano ko na ibig mo sabihin? Sabi niya, tingnan mo pre dati-dati kasama ka namin, nag-nightlife, no? Dami nating gimmick.
nagiinom tayo, sarap at saya natin. Eh ngayon wala na eh, hindi ka na naggaganon. So parang wala ka ng happenings, no? Ganun ang dating eh. Hindi ko nakikitang masaya yung buhay mo. Puro ka na lang sa church. Tapos umiiwas ka na rin sa gimmick, no? Hindi ka na gumigimik, hindi ka na nagbibisyo, hindi ka na nag-nightlife. So parang ang dating sa kanya, si Lord KJ, pag sumama siya doon sa pinupuntahan ko, no? Parang ano, ah, tapos ang maliligayang araw niya. Parang ganun ang dating. Ganun ang dating. Alam mo, hindi ko malilimutan sinagot ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, alam mo pre, yung natikman ko na. Galing ako dyan eh. Sabi ko sa kanya. Pero may natikman ako na hindi mo pa natitikman. Ito yung sinasabi mo, walang masarap doon sa ginagawa ko. Pero hindi mo pa natitikman yung natikman ko. Sabi ko sa kanya, kung hindi mas masaya dito, kung hindi mas masarap dito, babalik ako dyan. Kasi yun ang choices naman natin parati, di ba? Good, better, best. Di ba? Yun ang choices natin eh. Good, better, best. Sabi ko, yung ginagawa nyo ngayon, natikman ko. Galing ako dyan eh. Pero yung ginagawa ko ngayon, na sinasabi mo na hindi masarap, hindi mo pa natitikman. Eh sabi ko sa kanya. Ngayon sabi ko, since ang choices natin laging good, better, best, kung hindi mas masarap dito, babalik ako dyan. Nakuha mo yung punto ko. So point is, no, ang tingin kasi ng marami when it comes dun sa issue of happiness, ang definition nila ng happiness is yung nagagawa mo lahat ng gusto mo. Yun ang definition nila ng happiness. Yung nakukuha mo lahat ng gusto mong kunin. Yun ang definition nila ng happiness. Ngayon, kapag pinipigilan sila na makuha yung gusto nilang kunin, ang dating sa kanila noon, no, pinipigilan yung kanilang happiness. Ipagpalagay natin, no? Ipagpalagay lang natin, no? Kasi ako, mabisyo ako nung araw, no? Mabisyo rin naman sila, pare-parehas kami. Nung ako ay lumapit na sa Panginoon, nagkaroon ako ng personal na relasyon sa Diyos, natanggal yung bisyo ko eh. Yung sigarilyo, drugs, babae, hindi ako babaero. Hindi ako babaero. Basta yung mga bisyo sa katawan, no? Sigarilyo, alak, yung ganyan, bisyo, sugal. Etong tanong ko sa mga ang paniniwala, parang si Lord KJ, no? Dahil pagka sila ay sumampalataya na o sumunod sa Panginoon, tatanggalin na ni Lord yung bisyo nila, no? Tanggal yung sigarilyo, alak, bisyo, sugal. Ang tanong ito, kung sakali ba, halimbawa lang naman, sakali, pagpalagay natin na talagang gusto ni Lord, tanggalin yung bisyo mo, tanggalin yung sigarilyo, alak, sugal, no? Yung mga bisyo sa katawan. Ipagpalagay natin talagang yun ang gusto ni Lord. Ito ang tanong, sino ba makikinabang nun? Si Lord ba? Hindi naman din eh. Sa totoo lang, wala naman pakinabang si Lord nun eh. Ipagpalagay natin, tinanggal mo yung sugal, tinanggal mo yung sigarilyo, tinanggal mo yung alak, tinanggal mo yung mga bisyo. Sino ba ang unang-unang makikinabang niyan? Hindi naman ng Diyos eh. Ikaw din. At magiging masaya ang pamilya mo para sa iyo. Di ba? Pero ang point ko ito, no? Mali kasi yung definition natin ng happiness. Kasi ang definition natin ng happiness, yung nagagawa mo lahat ng gusto mo. Yun ang definition natin ng happiness. Pero hindi yun ang hindi yun ang kung titingnan mo sa perspektibo ng Diyos, hindi yun ang happiness eh. Kasi tingnan mo tingin ko si Lord hindi naman siya against sa happiness natin eh. Kaya kung ang tanong, is God more concerned about my holiness more than my happiness? Ako paniniwala ko, truth of the matter is parehas concerned si Lord sa ating holiness at saka happiness. Ako paniniwala ko ganun kasi tingnan mo, sabi ni Lord in John chapter 10, no? I came to give you life and life in abundance, no? And life to the full, life more abundantly. Para sa akin, happiness yun eh, yung abundant life. Ang definition lang kasi natin ng happiness na
yung lahat ng gusto mo makukuha mo. Pero truth of the matter is, kapag nasubukan mong sumunod sa Diyos, no? Halimbawa, yung mga bagay na ayaw ng Diyos, kagaya ng mga bisyo, sugal, alak, sigarilyo, pag sinubukan mong sumunod doon sa mga bagay na ayaw ng Diyos na ginagawa natin, masusumpungan mo ang tunay na happiness. Sa totoo lang, masusumpungan mo ang tunay na happiness. Doon mo pala masasabi na ito pala ang tunay na happiness. Hindi doon sa mga hindi doon sa mga bagay na sa mga bagay na lahat ng gusto ko dapat nakukuha ko. Hindi pala ganoon. Ang tunay na happiness pala kapag ka natutunan mong sundin yung kung ano yung gusto ng Diyos. Doon masusumpungan ang happiness. Kaya sa totoo lang, hindi kontra ang happiness tsaka holiness. Parehas lang siya. Okay, marami pa pumapasok sa isip ko pero pagsalitain muna natin si Joel. Baka ma-monopolize ko na naman itong ating topic. Sige bro, ikaw. Parang ang maganda diyan yung happiness ay dapat dun sa ways ni Lord. Yes, Hindi dun sa ways na kung ano lang yung maisip natin na parang masaya tayo doon. Kasi merong bagay na masaya para sa atin pero hindi yun yung ways ni Lord eh. Pero sa dulo noon, mapapahama ka pala. Di ba meron pong ganon? Proverbs, sa Proverbs. Masaya lang ngayon kasi kaya ang gusto ng Panginoon, wag ka dun sa ganung uri ng kasiyahan kasi yung dulo nun kapahamakan pala eh. Ang gusto niya dun ka sa ways niya eh. Dun ka tumungo, Correct. 'di ba? Diba, katulad ngayon, ano ba ang kanang tao? Kayamanan, 'di ba? Yung Nako, nag-hang. Naku, mawawala ang happiness natin yan. Yan. Bro, nag-hang ka eh. Naglag po yung internet ko, ano? Oo, naglag. Oo, yan. Sige, Yung okay ka na binabanggit ko ulit. po kanina, katulad sabi ko sa panahon natin ngayon, di ba, ang kasiyahan ng mga, sabi natin, ibang politiko, yung pagkaroon ng maraming pera, di ba, kaya maraming corrupt. Di ba? Yun yung kanilang kasiyahan. Naapektuhan tuloy yung iba. So, dapat yung kasiyahan ay naka-align doon sa kaya doon sa ways ng Panginoon, ano ba yung mga landasin niya na dapat natin na doon tayo humahakbang. Kasi para hindi tayo mapahamak. Ngayon, gano'n po ba kahalaga na meron po kasi akong katanungan dito, no? Is my understanding of happiness aligned with God's design for my life, no? Ang ibig sabihin po nito, gaano ba kahalaga na yung ating happiness ay naka-align doon sa design ng Diyos. Of course, ang design ng Diyos is holiness. Mamuhay sa kabanalan, no? Tayo banal na tayo spiritually. So, mailabas na lang siya. Kaya ang tanong, is my understanding of happiness aligned with God's design for my life? Yun, Gaano ba kahalaga na yung ating kasiyahan ay align doon sa holiness na yon ng Panginoon? Gaano po ba kahalaga yung bagay na yon na naka-align siya dapat sa kabanalan? Oo. Yun yung binanggit ko kanina actually bago ko pagsalitain si Jerry. Iniisip na kasi ng marami yung happiness is lahat ng gusto mo makukuha mo eh. Hindi naka-align. 'Di ba? Hindi siya naka-align doon sa yung understanding mo of happiness hindi naka-align doon sa dinisenyo ng Diyos na na buhay para sa atin. O sige bro, nabanggit ko lang. Dagdagan natin yung sinasabi ni Pastor. Ganun naman talaga yung kadalasan sa mga tao eh. Bago tayo naging Kristiyano, ang mundo ay kadalasan naghanap ng happiness dun sa comfort, dun sa success, dun sa approval ng tao, dun sa possession. Di ba? Ako dati, nangarap akong magkamotor eh. Alam ko masaya ako pag nagkaroon ako. Kung nagkaroon ako ng motor, nawawala na yung saya kasi meron na ako eh. Sabi mo, kotse naman. Oo, nangarap naman ako. Hindi, tricycle pa, Pastor. Kita ako. Tapos after nun, ang hirap, ang init. Di ba? Tapos sunod, nangarap akong magkasakyan. Nagkaroon ako ngayon. Tapos parang feeling ko naman ngayon, parang mayroon pa akong gusto. Ang ibig ko lang, SUV naman. Ang ibig ko lang sabihin,
pag nakuha natin yung isang bagay, doon sa yung success nga, yung possessions, alam natin maging masaya tayo. Pero kasi yung happiness na yun, nakadepende yun sa sitwasyon. Paano pag Oo. hindi ka masaya? Paano pag wala kang pambili o nasa proseso ka pa? Paano ka magkaroon doon sa bagay na yun? So yun yung happiness na hindi naka-align na sinasabi ni Brother Joel at ni Pastor Henry sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon, ano ba yung happiness na dapat nating intindihin na naka-align doon sa gusto ng Diyos? Yun ah, yung happiness, yung joy in His presence, no? Siguro Eh, makakaintindi nito yung Kristiyano na, of course, yung nasa presensya ng Diyos. Kaya nga sabi kanina, example natin yung praise and worship, yung nagpupuri, nandun yung joy eh. Yung iba dyan, kahit hindi naman sumasayo, pero yung puso nila, umaapaw yung kaligayahan sa presensya ng Diyos. Tapos, meron pang kasiyahan dun sa kahit may trials, meron tayong peace kahit may trials. Di ba sabi ng Bible sa James, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So merong joy, consider it pure joy kahit merong pinagdadaanan. Yung sinasabi ko kanina, ang kasiyahan kadalasan ay nakadepende sa sitwasyon. So dito, uh, pag naka-align sa Lord, yung kaligayahan na hinanap natin, yun yung nandun yung contentment, nandun yung purpose. Diba sabi nga, the greatest tragedy is not death eh. It's the life without the purpose. At ako naniniwala, yung purpose natin, malalaman lang natin yan kapag nasa ang buhay natin bilang Kristiyano, nagpapalalim tayo sa salita ng Diyos, being more Christ-like habang pinoproseso natin yung ating pagiging Kristiyano, habang tumatagal tayo, malalaman natin yung purpose. Ay mangyayari lang yon kapag patuloy tayo sa ni-align natin yung ating isip, ating puso at ang tawag dito, hinayaan natin ang Diyos na nasa atin na mamuhay. Mabuhay tayo na hinayaan natin ang si Christ in us to live through us. So, doon natin malalaman yung ating purpose. So, yun yung mga, yun lang yung mga bagay na nasabi kong merong kaligayahan kapag naka-align tayo sa Panginoon. yun ang common problem eh. Sa totoo lang. Yung understanding natin ng happiness, hindi nakatugma doon sa dinisenyo ng Diyos para sa buhay natin. 'Di ba? Ang tingin nga kasi natin kapag tayo ay namumuhay ng kabanalan, parang pinipigilan yung happiness natin. Yun yung dating eh. 'Di ba? Kasi for example, alam nyo, hindi naman sa not to criticize yung mga sabihin nating medyo extreme yung pagiging legalist, no? Meron mga Christians na hindi nagpapagupit, hindi nagme-makeup, hindi nagsusuot ng jewelry, hindi nagpapantalon, okay? Hindi nagli-lipstick, 'di ba? So, yun yung definition nila ng kabanalan. Alright? So, yung mga babae ngayon, no, na-deprive ngayon sila kasi ako naniniwala ako, nate-tempt din yung mga yan na pag may nakita silang, uy, ang ganda nung, di ba? Ang ganda nung mukha niya kasi napaganda sa makeup, di ba? Uy, ang ganda naman nung yan. Di ba? Ang point ko, parang binawalan sila na magpaganda, binawalan sila na, di ba, magsuot ng jewelry, binawalan silang magpaputol ng buhok, binawalan silang mag-makeup, maraming pinagbawal sa kanila dahil yung definition nila ng kabanalan, no, ay parang sumobra naman. Okay? Parang yan eh, yung isa, yung definition ng kasiyahan, no, ay parang ang dating na pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Yun namang isa, yung definition naman ng kabanalan, sumobra din sa kabilang extreme naman, no, na pinagbawalan ka naman na maging masaya. So parehas both extreme eh. So ako naniniwala ako, yung kabanalan at saka yung happiness hindi naman hindi naman sila pinagbabawal ng Diyos parehas. Kasi ang tunay na happiness, masusumpungan mo
sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Doon mo masusumpungan yung tunay na happiness. 'Di ba? So dapat i-align mo lang yung definition mo, yung understanding mo ng happiness doon sa kabanalan ng Diyos. Doon sa dinisenyo ng Diyos para sa buhay natin. Kasi ang tunay na happiness masusumpungan mo sa pagkakaroon mo ng maayos na relasyon sa Diyos. Kanina kinote ni Jerry yung yung Psalm 16:11, yung in your presence is fullness of joy. So, diyan makikita mo na yung source ng tunay na joy ay sa presensya ng Panginoon. In your presence is fullness of joy. So, saan mo masusumpungan yung tunay na happiness? Sa presensya ng Diyos. Diba? So, kailangan lang talaga i-align natin yung understanding natin ng happiness. So, i-align natin doon sa definition ng Diyos, doon sa dinisenyo ng Diyos sa buhay natin, yung kahulugan natin ng happiness. Kasi madalas nga, yung understanding natin ng happiness, hindi naka-align doon sa dinisenyo ng Diyos para sa buhay natin. Kaya ang tingin ng marami, no, kapag ka ikaw ay naging Kristiyano na, tapos na maliligayang araw mo. Tapos na maliligayang araw mo. Kasi mas concern ng Diyos sa kabanalan mo kaysa sa iyong happiness. Ang lupit, no? Hindi nila naisip na hindi naman magkahiwala yung happiness at saka holiness. Kasi mas gusto ni Lord, happy ka habang ikaw ay holy. Okay? Naalala ko tuloy yung no? Sino bang politiko yun? No? Kasi kanina pa tayo nag-uusap sa politiko eh. Ang gusto ko, happy ka. Sino yun? Sino ba yun? Enrile yun. Enrile yata yun eh, no? Enrile. Oh, ang gusto ko, happy ka. Eh, ganun din ang gusto ni Lord para sa atin. Ang gusto niya, happy ka. Gusto rin niya, holy ka. Okay? Pero hindi niya sinasabi na mas gusto ko holy ka kaysa happy ka. Hindi yun. Ang gusto ni Lord, happy ka habang holy ka. Kasi ang tunay na happiness, masusumpungan mo doon sa mga bagay na nakalinya sa kalooban ng Diyos na pamumuhay. Yun ang tunay na happiness. Hindi yung happiness na pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Yung kasi nasa isip ng marami, no? Yung ang happiness kapag lahat ng gusto mo magagawa mo, happy ka. Mali 'yun. Hindi ganoon. Ano brother, tingin mo? Sabi nga dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is a great gain. Yung godliness tsaka yung contentment, great gain na siya. Magandang basahin yung mga sunod na talata. Sabi niya, for we bought nothing into this world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who wants to get rich fall into temptation and trap into many foolish and harmful desires and plug people into ruin and destruction. For the love of money is root of all kinds of evil. Some people eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. No? Di ba minsan yung natin, yung happiness natin kahabol natin noon, lumalayo na tayo dun sa faith. No, yun yung sinasabi, binabanggit natin kanina. And then nauuwi tayo dun sa grief. Yun naman ang dulo nun eh. Pag lumayo ka dun sa faith, dulo nun grief. Kasi mas hinabol natin yung happiness. No? Sabi ng Bible, the joy of the Lord is my strength. So dapat kung merong bagay na nakakapagpasaya sa atin, no, yung joy ng Panginoon, yung kagalakan, no, na nakita ng Diyos yung buhay natin, na nandun tayo dun sa kanyang kalooban, and then yun din yung maging kalakasan natin. Kaysa doon sa piliin natin na maging masaya. Of course, minsan pagka pinili mo na sumunod sa Diyos, minsan may konting sakripisyo, no? Pero ang kapalit naman noon, pagka mas mapapaayos yung buhay mo. Pero ibang-iba doon sa iniisip kasi ng iba eh. No, na dapat naman pagka sumusunod ka sa Diyos, 'di ba, daming nag-iisip na dapat yung buhay mo hindi ka rin
maging masaya. Kasi 'di ba nung panahon po ng ano, nung ang kinukot nila minsan yung mga nangyari kila Apostol Pablo, nung sa mga alagad, yung mga season na yun kasi merong purpose kung bakit merong ganung pagkakataon. 'Di ba dumaan pa ang church sa Inquisition. 'Di ba? Mga ilang daang taon pa lang naman 'yan. Kung bibilangin mo yung paghihirap ng simbahan kumpara sa panahon natin ngayon, kukunti pa lang yung panahon na naging malaya ang ang simbahan ang church. Talagang ilang ilang halos libong taon na pinipersecute. So, wala na tayo dun sa ganung panahon. Pero ang dami kasi mga Kristiyano ngayon na dahil sa pagkakaintindi nila dun sa mga sakripisyo ni Apostol Pablo, gusto nila ngayon sa panahon natin ngayon, mabuhay naman tayo na parang nandun tayo sa ganung panahon. Wala na nga tayo sa ganung panahon. Bakit naman natin babalikan pa? Para lang sabihin na kung tayo ay mabuhay sa kahirapan, mas banal tayo. So magkaiba naman po 'yun. Magkaiba 'yun kaysa doon sa ginagawa naman ng iba na pinipili nilang maging masaya kahit hindi na tama yung ginagawa. Ito naman kasi sila Apostol Pablo, tama yung ginagawa, pero dumaan naman sila sa persecution. Kaya pero ko naniniwala ako yung kagalakan nila nasa puso nila 'yun Minsan kasi ang tingin lang natin pag sinabing kasiyahan, parang yung bang pag lagi ka lang tumatawa, lagi ka lang nakangiti. Yung mga may depression, panay nga ang ngiti niyan pero hindi mo alam, malungkot So ang binibigay ng Panginoon ay kagalakang nasa loob. No? Concern ng Panginoon sa ganung bagay. At of course, concern din sila sa pagiging pamumuhay natin patungkol dito sa kabanalan. Ngayon, Pastor, meron pa akong isang tanong dito So, does God pursue my holiness because He loves me? No, yung baga, pinupursu ba ng Panginoon yung kabanalan sa atin dahil mahal niya tayo? Maganda po yung tanong na yun No, kasi parang ang iniisip ng iba yung holiness na yan, kailangan medyo maghirap ka ng konti. No, kumbaga, yan na yung paraan ng Diyos na para ipakita na mahal ka niya. Hindi kasi ng iba dyan, yung parang makiisa ka sa paghihirap ng Diyos, makiisa ka para pag nakiisa ka sa paghihirap ng Diyos, kabanalan yon at yun ay dahil sa mahal ka niya. So, ano bang mas magandang balancing pananaw pagdating po dito? Does God pursue my holiness because He loves me? So, yung ba talaga yung paraan ng Panginoon? No, siguro maganda mabigyan natin ito ng balancing pananaw. Actually, sa totoo lang, no? Sa Bible nakikita naman natin, no, while we were yet sinners, 'di ba? Sabi sa Bible, Jesus died for us. At yun yung isa sa pinakamagandang demonstration ng pag-ibig ng Diyos sa atin, no? John 3:16, 'di ba? For God so loved the world, 'di ba? Kaya kung ang tanong, ang Diyos ba ay pinupursue yung holiness ko dahil mahal niya ako? Kung nung makasalanan pa nga tayo, mahal niya na tayo. So of course the answer is yes. Kaya lang ang nagiging problema natin ito Naiisip ng maraming Kristiyano na gusto tayo ng Diyos maging holy kasi mahigpit siya. Okay, parang ganun ang dating. 'Di ba? Hindi yun ang hindi yun ang reason kung bakit gusto ng Diyos maging holy tayo. Okay? Kasi in the first place, minahal na tayo ng Diyos nung sinner pa tayo. Tapos ginawa niya tayong banal, dahil mahal niya tayo. Yun ang punto. 'Di ba? Kasi una sa lahat, hindi naman tayo namumuhay ng banal dahil gusto nating maging banal. Hindi tayo namumuhay ng banal dahil gusto natin mahalin tayo ng Diyos. Hindi yun ang hindi yun ang order Una sa lahat, yung pagiging banal natin, regalo ng Diyos yun 'Di ba? Sabi ng Bible sa Corinthians, si Jesus na walang kasalanan, He became sin for us so that we might become the righteousness of God. Okay? Yung pagiging righteous and pagiging holy is one and the same. Tapos sabi ni Lord, di ba? Sa book of Hebrews, yung mga by one sacrifice, dahil sa sacrifice ni Christ, He has made us holy. So tayo, ginawa ng Diyos na banal, kasi mahal niya tayo. 'Di ba? Yun yung biblical order. Kabaliktaran hindi tayo
namumuhay ng banal para mahalin tayo ng Diyos. Now, of course, kung ang tanong, does God pursue my holiness because He loves me? Of course, absolutely yes. Kasi in the first place, hindi pa nga tayo holy. Minahal na tayo ng Diyos eh. Mahal na tayo ng Diyos. But the point is, hindi tayo minahal ng Diyos dahil holy tayo. Okay? Ginawa niya tayong holy kasi mahal niya tayo. Okay? yun ang point, di ba? Ulitin ko yun para malinaw. Hindi tayo minahal ng Diyos kasi holy tayo. Ginawa niya tayong holy kasi mahal niya tayo. Kasi hindi naman tayo naging banal because we live a holy life. We became holy by one sacrifice. So yung holiness natin is a gift. Yung kabanalan ni Kristo ang naging kabanalan natin, no? Yun yung sinasabi ng Bible because of His sacrifice, all the believers were made holy. Ephesians chapter 1 verse 4, kung sabi, no, basahin ko lang. He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him, di ba? So, yung kabanalan natin ay hindi natin na-accomplish na-accomplish ni Christ para sa atin. Diba? So ang holiness hindi paraan ng Diyos hindi natin paraan rather para makuha natin yung pagmamahal ng Diyos. Bunga yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Iyan yung isa sa pinakamagandang maunawaan natin under grace eh. Ang holiness natin hindi requirement para mahalin tayo ng Diyos eh. Yun ay resulta ng pagtanggap natin ng kabanalan dahil sa nagawa ni Kristo sa krus. So yun yung gusto kong maintindihan natin when it comes to kaya ba tayo nagpapakabanal dahil para mahalin tayo ng Diyos? O kaya ba natin o kaya ba pinupurso ng Diyos yung kabanalan natin kasi mahal niya tayo? Okay? Of course, totoo naman na yung mahal tayo ng Diyos. Kaya niya pinupurso na maging banal tayo. Pero even before we became holy, kasi yung holiness natin, na-receive lang natin yan by through the finished work of Christ. Minahal na tayo ng Diyos even while we were yet sinners. Diba? So, balansyado lang siguro. Dapat maisip natin na hindi tayo minamahal ng Diyos dahil tayo ay holy. Minahal niya tayo, kaya niya tayo ginawang holy. So, He pursue our holiness kasi mahal niya tayo. So yun yung si Jerry, baka merong ibang insight si Jerry. Copy-paste, Pastor. Hindi naman kasi pwede magkontrahan tayo eh. Napakaganda ng binigay po ni Pastor na paliwanag no about dun sa holiness. Siguro ano na lang, reminder na lang sa mga Christians no, para naman talaga ito sa mga Kristiyano, mga believers na under ng bagong kasunduan under grace, na the moment we believe Christ, the finished work of Christ, yung holiness kasi, isa yun sa ating identity. The moment we believe, holy na tayo. Tayo ay anak ng Diyos. Hindi tayo nagiging holy, gaya ng sabi ni Pastor, hindi tayo nagiging holy dahil sa gawa natin. Nagiging holy tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Yun yung ano. So, dun sa tanong na does God pursue my holiness because He loves me? Now, John 3:16 pa lang, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, diba? Nandun na eh. Tapos whosoever believe in Him, at dun na tayo nagiging, sa paniwala sa kanya, nagiging holy tayo. So, yung holiness gift yan na nasa atin na siya. So, wala na. Yun na yung masasabi ko kasi napakaganda ng paliwanag ni Pastor kanina. No? Pagiging holy, hindi natin gawa yan ni Kristo. Hindi tayo nagiging anak dahil banal tayo. Anak tayo, kaya tayo banal. Yes. Correct. Yung pag-ibig ng Diyos ay pinili niya yun na mahalin tayo. Wala siyang kondisyon, wala kang kailangang gawin para ibigin ka ng Diyos eh. Diba? Wala tayong pwedeng patunayan tapos saka tayo pag napatunayan natin sarili, saka tayo mamahalin ng Diyos. Kundi nung tayo makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. Mm-hmm. And then yung pag-ibig na yun naman yung nagmo-motivate sa atin. Kasi di ba, nung inibig niya tayo, tinanggap natin siya, tinanggap natin yung pag-ibig niya,
ginawa tayong banal spiritually, yung kalalagayan natin spiritually bilang Kristiyano, tayo ay banal. And then dahil nauunawa natin ng pag-ibig ng Diyos na nung araw, tayo ay makasalanan pa, minahal niya na tayo, nang wala naman tayong pinatutunayan, kundi siya mismo yung nagpatunay ng kanyang pagmamahal, yun naman yung nagmo-motivate sa atin, panlabas na pamumuhay natin, mamumuhay tayo na may kabanalan. So yun naman yun po yung nagtutulak. So yun po yung maganda, no? Pero hindi po ibig sabihin na pag namumuhay na tayo sa kabanalan, hindi na tayo magiging masaya. Masaya, mas masaya pa nga po yung mamuhay sa kabanalan eh. Kasi 'di ba, kabanalan, kaliwanagan, 'di ba? Yung kabaliktaran noon, kadiliman eh. medyo mahirap doon. No, kasi ang kailangan nga natin liwanag. Kung wala tayong liwanag, madadapa tayo. Kailangan natin yung liwanag. Napaka-importante po noon. Yan, ang isa pa pong katanungan, can holiness and happiness exist together, no, sa buhay po natin? Pwede ba siyang magkasama talaga? No, kasi para wag na pong isipin ng iba na nagkokontrahan yung dalawa. So, paano ba siya magsasabay sa buhay po natin? No, na mag-exist siyang pareho, na hindi na siya dapat naghihiwalay. Hindi siya, ang holiness kabanalan ay may versus ba talaga sa gitna niyan, o yan ay nasa loob ng isang sirkulo? Ano bang magandang pananaw po diyan? Oo. Hindi naman kasi sila magkaaway eh. Bakit natin sila paghihiwalayin? So ang holiness at saka happiness exist together. Sabi ko nga, di ba kanina, ang gusto ni Lord happy ka. Gusto rin niya banal ka. Hindi po pwedeng nabawasan yung happiness mo dahil mas gusto ng Diyos banal ka. Hindi rin po pwedeng nabawasan yung kabanalan mo kasi gusto ni Lord happy ka. Kasi yung happiness natin nanggagaling sa kabanalan ng Diyos eh. Kaya lang ang problema kasi madalas, ang iniisip ng marami, kapag ka ikaw ay namuhay ng may kabanalan, no, mababawasan yung happiness. yun yung dating. Kasi ang definition mo ng happiness, o ang understanding mo ng happiness ay lahat ng gusto mo, magagawa mo eh. Ngayon, na kapag ikaw ay namumuhay ng may kabanalan, naiisip mo ngayon yung mga kabalbalang gagawin mo, naiisip mong dating ginagawa mo, hindi mo nagagawin. So, yung happiness kasi para sa marami, mga sinful lifestyle. Di ba, sabi ko nga, yung kwento ko kanina, sabi nung isang kaibigan ko, alam mo pre, huwag ka sana masasaktan na kasi wala akong nakikitang masaya o masarap sa ginagawa mo. Kasi nga, yung dati kong ginagawa, yung lifestyle ko before, no, yung may nightlife, may bisyo, giginik, niinom. So, ang tingin niya roon, yun yung happiness. So, yung happiness sa kanya, yung sinful lifestyle. Kaya kapag ikaw ay namuhay ng holy, ang magiging dating sa kanya, pinipigilan yung yung happiness mo. So, miserable ngayon yung buhay mo. Pero hindi ganoon ang pagsasalarawan ng Diyos ng happiness eh. Kasi sa totoo lang, no, ang tunay na happiness kasi masusumpungan mo yan sa pamumuhay ng may kabanalan. Kaya hindi sila nagko-contradict eh. Di ba? Si Jesus, no? Si Jesus ang pinakabanal na nabuhay sa mundong ito, no? Well, in terms of yung holy living, kasi tayo kasi yung natin, yung holiness natin, hindi naman natin nakamit by human effort eh. Gift yun eh. At dahil tayo ay banal, marapat lang na mamuhay tayo ng may kabanalan, no? Okay? Pero hindi tayo naging banal because of living a holy life, no? Si Jesus, no, namuhay ng 100% ng ng walang kasalanan sa mundong ito, no? Siya ay pinakabanal na buhay na tao din sa balat ng lupa. Pero makikita natin si Jesus, no, according sa Bible, no, sa Hebrews chapter 1, basahin ko lang. Etong sabi ng Bible sa Hebrews 1 verse 9. God, your God has anointed you with the oil of gladness more than your compassion. Tingnan niyo yung connection yung kanyang
yung kanyang kabanalan, no, ay nakakonekta sa kanyang kasiyahan, no? Yung gladness na tinutukoy diyan, 'di ba? So kapag lumalakad tayo, no, sabihin nating ayon sa kalooban ng Panginoon, nagkakaroon talaga tayo ng tunay na kagalakan. Now, of course, hindi natin sinasabi yung kasalanan hindi masarap, no, hindi masaya. Pero sa totoo lang, temporary pleasure lang yung nadudulot nung ano, nung sabihin nating sinful lifestyle. Masaya rin doon, hindi naman natin sinasabing hindi, no? Kasi sa totoo lang, dahil pinanggalingan din natin, yung masaya na talaga doon. Kaya lang ang punto, ano yun eh, temporary lang yung happiness na binibigay nun, eh, hindi long lasting yun eh. Pero yung pamumuhay na sabihin natin sumusunod ka sa Diyos, nandun yung tunay na happiness eh. 'Di ba? Kaya lang kasi yung definition natin ng happiness hindi talaga naka-align eh doon sa ano sa dinisenyo ng Diyos na buhay para sa atin. Tapos natiyempo pa mayroong mga Kristiyanong extreme. O katulad na lang nito, no? Meron ako nung araw nung nung sabihin natin baby pa yung ano, yung faith ng marami sa mga Christian leaders ng mga 1970s, 80s. Akalain mo nung mga panahon na yan, bawal ang sine, bawal manood ng sine para sa kanila ano yan. Walang kabanalan diyan. 'Di ba? Bawal yung ano eh, bawal yung tawag diyan, yung makikinig ka ng mga hindi Christian music, no? Isipin mo, daming pinagbawal. O, tingin ko hanggang ngayon meron pa rin mga Christians na ano eh na nasa ganoong paniniwala eh, 'di ba? Marami pa, Pastor. Nabanggit marami pa rin, nabanggit ko nga kanina. May mga Christians bawal sa kanila mag-makeup, bawal sa kanila mag-jewelry, bawal magpagupit ng buhok. Ang daming bawal. So yung kanilang understanding ng kabanalan, no? O ng happiness pala rather, yung kanilang understanding ng happiness, hindi naman naka-align doon sa ano eh, sa binibigay talaga ng Diyos na definition ng happiness eh. Hindi naka-align sa ano, sa buhay na idinisenyo ng Diyos para sa atin. Hindi ganoon. So, ako naniniwala ako gusto ng Diyos happy ka at gusto ng Diyos banal ka din. Sapagkat yung kabanalan at kasiyahan o happiness, hindi naman siya nagkokontrahan eh. Sapagkat ang tunay na happiness masusumpungan mo sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Masusumpungan mo sa kabanalan ng Diyos. 'Di ba? Kaya it can coexist actually. Yun ang ano natin niya. Kasi ang tanong mo, 'di ba, yung bang kabanalan at saka yung happiness exist together? Oo. The answer is yes. They coexist. Ayun nga, no? Brother Jerry. Talagang kanina pa naman sinabi ko, ano siya, magkasama talaga siya. Pero meron tayong mga nakikita na sa ngayon, yung mga hindi pa Christian, nakikita natin, sobrang saya nila, lalo na yung mga mapipera. Titinan natin, masasaya, di ba? Pero masabi natin, kulang kabanalan. Bakit? Hindi pa naman sila believer eh. Kasi ang pagiging holy is the moment you believe. Andun yung kasiyahan. Pero sabi nga ng ating pastor, no, ayun ay temporary lang. At minsan, mari tayong mainggit. Ang saya pala ng ganun eh, no? Ang saya, ang sarap ng buhay. Pero lahat ng yun, nire-remind tayo na temporary lang yun. So yung holiness tsaka happiness, magkasama yan. So pwede nating sabihin na maaring nauuna yung holiness saka yung happiness. Kasi sabi ko nga, meron namang masaya, hindi naman sila holy. Eh kung holy ka, alam natin, pag holy ka, nandun yung tunay na kagalakan. No? Yung sa presensya ng Diyos. Nandun yung tunay na kagalakan. Kaya nga tayo nakakakita ng mga pupunta ng church, nagsiserve sa church, mga Krisyano na alam natin kung tayo titingin sa buhay nila, parang hindi masaya. Kasi nasa mababang kalagayan, hindi ganun ka provision, yung hindi sila ganun ka provided, malilit yung kita. Pero masasabi natin na masaya sila. Bakit? Ano sila eh, naka-align yung kanilang mindset dun sa sa
spiritual, no, sa Panginoon, no. May kinalaman dito yung ating identity dun sa kasiyahan at pagiging holy. Ay sabi ng Lord, tayo ay holy, tayo ay forgiven, tayo ay righteous. Ngayon may mga Kristiyano na alam naman nilang holy sila pero dahil inisip nila hindi sila forgiven. So ano nakakalungkot na may time na pagka feeling nila hindi na sila nakagawa sila ng kasalanan, hindi sila napapatawad. So hindi na sila naging masaya. Ang holiness naman, pag tayo holy na, sabi nga ng Bible, no? For the grace of God has appeared, offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness. Kapag holy na tayo, yun yung magtutulak sa atin, yung grace ng Lord, yun yung magtutulak sa atin na hindi nagagawa ng mga hindi kanais-nais at hindi gusto ng Diyos. Kaya bilang anak ng Diyos, bilang isang holy believer, masaya tayong lumalakad sa pagiging bilang isang Kristiyano. Ayan po, Brother Joel. Magkakaiba yung happiness. Di ba? Pag unbeliever, ang happiness niyan, iba doon sa happiness ng mga extreme na Kristiyano. Of course, yung unbeliever minsan pareho ng happiness ng backslider. kasi kasi nag-backslide nga eh. Pero yung happiness naman ng mga extreme na mga Kristiyano, yung mamuhay ka na yung hindi na sa laman daw eh. Yun narinig ko kalimitan eh. Yung parang ang pamumuhay mo habang nandito ka sa lupa, dapat yung para ka nang nasa langit. Pero ang katotohanan, nasa lupa ka pa rin. Kaya nga binabawal yung panonood ng sine, 'di ba? Kasi ang rason nila diyan madilim daw yung lugar. Andun daw yung lahat daw ng kasamaan ay nandun sa madilim. Paano naman nangyari? Paano nangyari? Sana hindi na gumawa ng gabi ang Diyos. Yan, 'di ba? Ang purpose ng dilim para magpapahinga tayo pag madilim na. No, wala namang sinabing pag dumilim na andun na yung kasamaan. Minsan nga nag-worship tayo gabi. Yeah. Yung minsan andun yung mga rason nila na bawal ka nang makinig ng mga secular music kasi nga laman lang daw. No, katulad sa atin, binabanggit ka ng Brother Jerry, 'di ba? Yung mga tugtugan natin, 'di ba? Yung nagpapaganda dun sa ating paningin minsan na ilaw na nagbabago-bago. Ang tingin nila doon ay hindi maganda kasi laman daw yung na-entertain. Sa Bible naman, ang laman na na-entertain na mali, yung immorality. Yung flesh mismo na tinutukoy na Apostol Pablo sa Galatian. 'Di ba? Yun yung nag-i-indulge doon sa laman. Hindi patungkol doon sa bagay lang na nagpapasaya sa iyo, na hindi naman konektado doon sa bagay na immoral. No? So kasi ang gusto nga nila mamuhay ka na para ka nang nasa langit, no? Isipin parang wala ka na sa realidad. Kaya sa kanila ay hindi nakatapak yung paa sa lupa. Oo. Pero ang totoo noon, hangga't hindi ka naman gumagawa ng masama, hangga't hindi naman immoral yung ginagawa mo, pwede mong gawin yung mga bagay na masaya. Manood ka ng sine, 'di ba? Gusto mong sumayaw-sayaw ng konti kung maganda yung beat, kung hawak mo yung beat, sumayaw-sayaw ka ng konti at masaya ka doon, hangga't hindi ka gumagawa ng immoral na bagay, hindi ka naman naghuhubad, no? Pwede ka pa ring matawag na banal. No, kasi ang kabanalan naman natin, hindi naman dahil dan sa yung kabanalan natin binigay sa atin ng Panginoon eh. Yes. Hangga't hindi ka gumagawa ng mali, kasalanan sa mata ng tao, wala kang nagrabyadong tao, diba? May tuturing ka pa rin na banal noon, na tumuhay ka sa kabanalan. So, pwede siyang magsabay. Pwede siyang magsabay. Medyo extreme lang kasi yung mga unbeliever na yung kanilang kasiyahan ay sumobra naman na puro sa laman. Diba? Kaya yung kabanalan naman ay nawawala na kasi sumobra na puro sa laman. Dumating na sa punto, halimbawa, politiko ka, kahit nga Kristiyano ka, politiko ka, nagkorap ka, laman pa rin ang nagdidikta nun eh. Diba? Kasi pag nagkapera ka, ano bang pasasayahin ng pera? Hindi yung laman. Alam nga naman yung espiritu mo yung pasayahin ng pera. Maliban lang yung pera ibigay mo sa simbahan para magamit sa evangelism. Pwede yun. Pero kung yung pera ay para lang sa gain mo, no, makabili ka ng kotse, makabili ka ng bahay, yun ay concern na puro sa laman.
no, hindi naman na pwedeng isama dun yung kabanalan. Pero pwede kang sumaya na napasasaya mo yung sarili mo ngayon sa mga bagay-bagay na Diyos din naman na nagbigay. Pwede kang mag-travel, no? Pwede kang mag-travel kung gusto mo, sumaya ka. Namumuhay ka pa rin sa kabanalan. Na hindi po yung parang gusto natin na ang buhay natin parang wala na sa realidad. Kasi ang tinasabi nga nila tayo daw ay mamamayan ng langit. So mamuhay tayo na dito pa lang sa rupa, parang nasa Parang ang langit dating na. pagka mamumuhay ng kabanalan, ang dating dapat malungkot ka, no? Oh, hindi kasi pwedeng pasayahin nga yung laman. Yung bang mga ganon. So, Hirap, dapat no? mabalanse po natin yan. Dapat malungkot ka, kundi walang kabanalan pagka masaya ka. Ito po nung nakaraan, may nakausap ako tungkol doon sa pagkain. Kasi daw yung templo ng banal na spirito, yung ating katawan. No, wag daw nating pasayahin sa mga bagay na makalaman yung katawan. Kasi nga, tinutukoy niya sa akin yung pagkain. Kaya sabi ko, pag binasa niyo po yung konteksto niyan, yung tinutukoy po diyan na yung immorality po yung kasunod na salita mga pinag-uusapan. Diba? Na yung pag sinabi ingatan mo yung katawan kasi templo, wag mong gawa ng immoral na bagay kasi templo nga ng banal na espiritu. Yun sabi ko, yun po yung konteksto. So pero tinutukoy sa akin ng kausap ko sabi niya, wag mong kainan ng mga karne. Wag ko daw kainin ng ganon. Tinanong ko siya, kayo po ba kumakain pa kayo ng hipon? Kumakain naman daw. Bawal din ho yan kasi makakasira din po sa laman ninyo yan. Sabi ko, di ba? Yung mga bagay na ganyan, binabawal na iniisip nila na pagka ginawa mo, yun na yung kabanalan. Pero hindi po yun. Pwede pa rin po tayo maging masaya, ma-entertain, na tayo po ay namumuhay pa rin sa kabanalan. Nandun pa rin tayo sa kalooban ng Panginoon. So, nag-exist po yan. Pwede po natin mapagsabayan. At hindi kailangan alisin yung isa. Pagka gusto mo maging banal, kailangan wag ka na maging masaya. O kaya kung gusto mo maging masaya, wag ka na maging banal. Parang yung unbeliever, ganun Di ba? Pagka gusto mo sumaya, alisin mo yung kabanalan, sasaya ka. Meron naman, para maging banal ka, alisin mo yung kasiyahan. Mamili ka sa dalawa, no? Oo. Mamimili ka, no? Pagka pinili mong maging masaya, hindi ka magiging banal. Oo. Pag pinili mong maging banal, hindi ka magiging masaya. Pero si Lord, ang gusto niya, maging masaya ka at maging banal ka. Parehas. Hindi, wala ka po pwedeng doon, piliin na isa. Kaya kung ang tanong, is God more concerned sa ating kabanalan more than our happiness? The answer is God is concerned on both. Gusto ni Lord happy ka, at the same time, banal ka. Oo. At yung kabanalan, yung kasiyahan natin actually masusumpungan sa kabanalan ng Diyos. Hindi mo masusumpungan sa iba 'yon. hindi, hindi mo yung masusumpungan sa iba, sa ibang lugar, 'di ba? Kaya nga maganda yung yung kailangan lang tama yung pagkaunawa mo doon sa kasiyahan. Kasi kung yung kasiyahan mo hindi naka-align doon sa dinisenyo ng Diyos na buhay para sa Kristiyano, talagang hindi ka magiging masaya. Kasi iba yung pagkaintindi mo ng iba yung pagkaintindi mo ng happiness Ang happiness mo doon sa lahat ng gusto mo dapat nakukuha mo mali. Mali yung mo, hindi naka-align doon sa lifestyle na dinisenyo ng Diyos para sa isang anak niya. Yan lang. Okay, so medyo palagay ko naman nabigyan linaw natin yung topic Opo. na yan. Paalam tayo, gabi na. Okay, so ang gawin lang po natin, balansehin lang po natin yung of course, isa pa rin sa sagot diyan, aralin natin ng gusto yung salita ng Diyos. Kasi may Yes. konteksto naman po bawat verses sa Bible Kung alin ba talaga yung hindi natin dapat gawin at dapat nating gawin. No, nandiyan din po yan sa Biblia. No, wag lang natin masyadong i-extreme. No, nang nabasa natin, kala natin yun na talaga yun. Pero may mga konteksto po yan. So, isa po yung sa susi para mas maunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon patungkol dun sa kasiyahan at saka yung kabanalan. So muli po, magandang gabi po sa lahat. Nawa sa mga susunod pa pong Grace Life Forum namin ay makakapiling po namin kayo. No? So, kumusta po sa inyo? Bagamat medyo ang buhay ngayon ay alam natin ang politika ng Pilipinas at ang ekonomiya ng bansa natin ay medyo naapektuhan. Nawa ay makapagbigay po kami ng konting comfort sa pamagitan ng pagbabahagi ng biyaya ng Diyos.
Oo. Isipin mo pa lang yung biyaya ng Panginoon, dapat sumasaya ka na eh. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, ang pag-asa mo lang talaga ang biyaya ng Diyos eh. Walang ibang magpapasaya sa atin yung biyaya. Kaya nga po tayo Grace Life eh. So diyan po tayo mabuhay. So yun po ang pag-asa natin. So muli po, magandang gabi po sa lahat. Isang mapagpalang gabi po. Okay po, salamat po sa lahat ng mga nanonood, no? Ay yung pagiging holy ay biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos. So dapat lang na mamuhay tayo ng may kabanalan. Pero wag nating kalimutang maging masaya kasi concern din ng Diyos doon. Dapat ang isang Kristiyano masaya. Amen. Tayo po ng Grace Life Okay? Church. Amen. Pag gusto ng Diyos, happy ka at banal ka. So Buti magandang kasi araw po sa ating lahat and see you next week sa ating pong panibagong topic na mapipiling pag-usapan. Okay? So ingat po tayong lahat mga kapatid. Stay safe and stay blessed. Ingat kayong dalawa.